umaga, ang ating pamagat, tunay na kayamanan. Ano po? At subtitle niya, kayamanan hindi nasisira, nauubos o nawawala. Tingnan na natin, Matthew 16:26. Masabi doon sapagkat ang papakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. O anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. So tunay na yaman, this is Jesus Christ. Tanggin natin may kayamanan ka ba? Iban sa sinasabi kong si Jesus. Meron ka bang maipagmamalaking yaman? Pakitanong. Huwag nyo nang tanongin kung ano yun. Kung oo. Kung wala, tulungan nyo. Ano po? Ano sinabi? Meron ba? Wala? Meron. Di ba? Meron. So napakarami kasi ibig sabihin ng kayamanan. Mga anak, kayamanan. Di ba? Mga ari-arian, kayamanan yan. Yung kalusugan, kayamanan yan. Kagandahan, kayamanan yan. Marami kang kaibigan, kayamanan yan. Matuturing mo kayamanan. Pero lahat po ng binanggit ko na kayamanan na yun, lahat yun ay pwedeng isang iglap mawala. Amen? At pwedeng maka-epekto sa iyong personalidad, sa iyong ugali, at sa iyong pakiramdam. Amen? So, tumukin na natin yung kayamanan na tungkol sa pera ngayong umaga. Who doesn't want to get rich or wealthy? Sino ba dito ang gustong yumaman? Yun ang tanong. Taas ang kamay. Okay. Buti na lang yung iba ayaw, hindi mahirapan ng Diyos. Sino dito ang ayaw yumaman? Wala. Ano po? Wala. Di ba kaya ito sabi? No? Who doesn't want to get rich these days? Di ba? We do all efforts. Kitang-kita natin sa social media. Nagtitingin ako sa TikTok. Naku po. Talagang nandiyan na online gaming, online selling, live streaming, nakatunganga ka lang, nagpapakit, pakita na ganyan, send gifts. Tapos, love you. Tumadami pera ito, mga ito, nakatunganga lang, ano po, kumikita. Ano po? At saka may mga flexing, dancing, fancy talks. May mga sumusuporta, walang masama. Yun ang way, kaya gusto nilang magkapera. Other than that, yun yung naisimahan. So other than that, pwede meron ka namang business. O kaya naman nagtatrabaho ka, pumapasok ka. Ikaw ay isang employee, ano po? O meron kang magandang sweldo. Kung hindi naman, ay maaaring nangingibang bansa ka. Dahil iba ang mga sweldoan doon, ano po? At kung meron namang isa pang bagay na hinihintay ka, pwede yumaman ka, ay tinatawag ng mana. Amen po ba? Yung pamana ng iyong mga magulang sa'yo. Kaya titignan po natin, why do we wanna get richer and wealthier? Bakit pag gusto natin yumaman pa, hindi na lang tayo kontento na meron tayong pera dyan? Sa labi o barya, nakakakain tayo 3 beses isang araw. Pero bakit gusto natin yumaman? Di ba? Marami kasi nakapalog sa totoo lang. Sabi, dahil gusto natin makilala. Gusto natin, pag mayaman kasi appreciated ka eh. Di ba? Lahat papati sa'yo, hindi pwedeng hindi. Lahat re-respeto sa'yo. At syempre, gusto mo magkaroon ng malaking bahay. Di ba? Pag may malaking bahay ka, paparty ka ng paparty para ano? Malibot yung bahay mo. At matanong kung saan mo pinagpipili mga kasangkapan mo. Lahat kasi na naranasan ko, may pilahin ako mayaman. Siguro kilala yung ulog ng yaman. Mga gamit mo sa galing sa ibang bansa. At ang bahay niya talaga, nung kasagsagan ng yaman niya, pinagsusutingan. At talagang hinihiraman siya ng gamit ng mga artista. At talagang pag nagpa-party yun, yung party sa loob, yung mga taksibayan, yung mga artista, yung mga kilala, yung mga general, kaming mga kamag-anak sa labas. Pero maganda rin yung gayak sa labas. Siyempre, wala. Ganon. Kaya kung titignan yung mga mayayaman, kaya gustong yumaman. Ano po? Kaya bakit gusto mong yumaman? Gusto mong kumain ng masarap na hindi pa natitikman ng kahit pangkaraniwan. Hindi lang basta adobo, hindi lang basta sinigang, hindi lang basta yung mga tinatawag na lechon kawali, yung kakaiba, yung maaaring meron sa ibang mundo, yung maaaring sinasabi na sikat na pagkain sa bawat bansang gusto mo mapuntahan, kaya gusto mo yumaman. Diba? Gusto mo magkaroon ng lote, gusto mo magkaroon ng sasakyan,
Gusto mo mag-franchise ng business, kaya McDonald's, Jollibee, o kaya yung mga inasal, di ba? Malaki pa ng franchise na, ganun lang kami. May 7 million, may 10 million, kasi kikita naman talaga yan. Ano po? Kaya sabi dito, bakit gusto mo bang yumaman? We want to live a life of leisure and travel the whole world. Yung gusto mo, talagang naglilibot ka sa ibang mundo at talagang kakaiba ka. At talagang dahil sa kayamanan mo, napapakita ka sa mundo, napapakita yung yaman mo, na ipakikilala ka pa talaga. At nagiging ma-influensya, maraming kaibigan, at kasama na nun, nagiging kang makapangyarihan, sikat. At kahit na mayaman ka, marami pang nagbibigay sa'yo ng yaman. Tandaan niyo po dito, money attracts money. Pag mayaman ka, mapera ka, talagang ang pera, babalik at babalik sa'yo. Pero pag wala kang pera, mahirap talagang magkaroon ng babalik na pera. Hindi ko ba? Kaya napaka-ganda kung pinag-uusapan yung perang pansanlibutan, mag-ipon. Pag nag-iipon ka kasi, magkakaroon ka ng dangal. Alam mo yung dangal? Naramdaman ko kasi yun. Dati kasi gustay ako magastos. Pero nung nagkaanak ako, natuto sa buhay na hindi pala dapat may anak ka may pamilya ka na, mag-ipon. Para kung magkakasakit sila, hindi ka tatapos sa magulang. Yun ang ibig ko sabihin, yun dangal Wait, gusto mo masumputan ka ng magulang? Ano? Alam mo, yabang-yabang mo, asawa ka ng maaga, wala ka ng mga anak buhay. Pinipigil kita. Tinuturo kita doon sa mas mayaman. Yan, pinili mo. Ano ngayon? May sakit anak mo. Ako pa bang magulang? Yun yung mga ibig ko sabihin. Pero kung may pera ka, wala kang gagambalain. Wala kang mamolestahin. Wala kang ihiraman. Hindi mo kailangan magpakawal, umuhod. Dahil meron kang dutukutin. Kaya yung pera, ipon. Iwan mo ba? Ipon. Kaya napakahalaga. Sabi nga dito, kaya gusto mo yumaman to secure our lives and our future and get a life insurance as well. Sino may mga life insurance? Yung pag namatay siya, hindi na siya babatot sa balikat. Tatapon sa ilog kaya o susulugin ng dayami. No, yung talagang meron siyang pagkakalagyan. Ano masama? Sino meron? Hindi ko hihiramin. So kung meron na kayo, okay lang yun, fine. At least alam namin kung saan kami dadalaw, di ba kaya? Pero, kung nahanda yung lahat yun, yung mga pinagbabanggit ko na yun, may malaki na kayong bahay, may sasakyan na kayo, lahat na sa inyo na, nakain nyo ng lahat, pati plato. At kilala nyo ng lahat. No? Wala na lang kayong tinatawag na hindi ko na alam paano yung gagasasin yung pera nyo. Sabi ko nga yung si Bill Gates, hindi pa yung pinakamayaman, ano lang yata yung pang-pit. Pero sabi ng ganyan taon na kung ilang taong bibilangin ang pera. Kasi hindi na talaga mabibilang sa dami. Tumitigil ba? Tumigil na ba? Marami tayo sa politika, matatanda na, kung ng yaman itong pamilya ko. Tumigil na ba? Ayaw pong maglimod. Kung naman kaya silang magpapamilya, sino makikinamang mga bilyones nila? Iba ang bilyones ng lalaki, iba ang bilyones sa babae, iba ang bilyones sa mga anak. Diba? Ang yayaman na nasa politika. Lahat gustong yumaman dahil lahat gutom, sakit, nagnanasa doon sa buhay na maramihan. Diba? Akala nila yun na. Suppose, we got it all. Nasa atin ang lahat. Balik tayo sa ating mensahe. Sapagkat pakikinabangan ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan sa nangyari ng lahat. But after gaining all of it, it wasn't the end of your life. Pag namatay ka, kahit na napakaganda ng paghihimlayan ka, hindi mo na nakita. Di ba? Pero tapos na ba? Sabi nga nung nasa mundo, lahat naman tayo sa langit pupunta. Naniniwala? Oo. Di ba sabi sa Hebrews 9:27, after death natin, pupunta muna tayo sa langit. Saka tayo kakatulan. At pagtapos noon, malalaman na natin kung saan tayo naka-assign. Saan ba? Langit, lupa, o impyerno? Saan yung gustong ma-assign? Yung kalahati, langit. Yung iba, ang paraw. At yung iba, sabi nila,
alam mo na yun, pastor. Kaya nga pala tumutulog eh. Di ba? Kaya nga ako walang pakialam eh. Kaya nga ako eh, pag ganun-ganun lang, kaisi-isa lang ang buhay ko. Alam mo na yun, pastor, mo nang tanongin. Di ba? Masakit, pero yun ang totoo. Okay, tuloy tayo. Sabi nga dito, may isang bagay o kwento sa Biblia. Alam niyo na siguro yung the story of the prodigal son. References, ang din Luke 15:11 to 32. Ano po? Tandaan niyo, basa-basahin niyo palagi. May isang napakayamang ama na may 2 anak. Yung nakababatang anak ay gusto niyang mabuhay yung kanyang sariling ganap, yung kanyang sariling buhay. Go for a very far place to start a living. At siguro, sawa na ako sa baka, sawa na ako sa karne, sawa na ako sa extravagant, sawa na ako sa lahat, binibigay lahat ng gusto ko. Gusto ko naman ngayon mabuhay ng sarili kong buhay. Kaya aking ama, bigay mo na yung aking mana. At ang mabait na ama ay walang pagkatubili. Ibinigay ng buong buo ang kanyang pagmamahal at tiwala sa kanyang anak na bunso. At ang kanyang mga tinatawag na pamana. Okay, dito na nagsimula ang istorya ng tinatawag na alibughang anak or the prodigal son. Pag sinabing prodigal, ano bang ibig sabihin? Yung buhay na walang habag na pagwawandas. Yung buhay na palabo, yung buhay ng isang hampas lupa, and at the end, naging parang taong grasa, namulubi. Mula doon sa extravagant kind of life, napunta sa pamamulubi. Tingnan natin, bakit nangyari ito? Ang sabi ng bunsong anak ay naging prodigal son dahil sa kanyang extravagant ways of spending his inheritance, his money. Walang habag niyang ginastos sa kanyang kaibigan, sa pambababae, sa layong ng laman, sa lahat ng makakain, sa lahat ng mapupuntahan. Pinagkagastosan niya. Napakarami niyang kaibigan. Lahat yun pinasaya niya. Pinasaya niya yung kanyang sarili. No? Living his life in joyful moment, in the fullest with his friends and girls as well. Ganun ang naging buhay niya. Diba? Ano pa nangyari? Dumating ang panahon, sabi ko nga ang pera na uubos. He spent all his money, wala nang money, no honey. Wala nang babae, wala nang kaibigan, iniwan na siya. He was so devastated, hungry, cold, and no one to support. Siya ay parang giba, wasak, said, gutom, nanlalamig, walang sumusuporta, walang nagbibigay pabalik, walang tumutulong, walang nakaalala. Kumbaga sa buwan, nasimot ng mga linta yung lahat ng meron siya. Siya na lang at damit niya. At isip niya ang meron siya ng panahon na yun. Long story short, naghanap siya ng trabaho para siya ay may makain. At pinasok niya yung pagiging tagapagpakain ng mga baboy. At ako nakikita niya kumakain ng baboy. Sabi niya, buti pa kumakain ng baboy. Ang sarap ng kain, matikman niya. Talagang halos kumain din siya ng ganung klaseng pagkain. Dahil wala na nga siya makain. And in that situation, he realizes all his wrong actions and decisions toward his father. Maling-mali yung ginawa. Maling-mali na nagdesisyon akong kunin ang aking yaman, ang aking destinasyon, ang aking buhay sa pangangalaga ng aking nagmamahal na ama. Ngayon, binuhay ko, inubos kong lahat ng aking kayamanan, wala nang nagmamahal sa akin. Kaya in that realization, he came into his senses. Bumalik sa kanyang pag-iisip na matino. No? He came back to his senses, realizing, sabi niya, sa aking puso, sabi niya, pagpapakumbaba ako, lalapit ako muli sa aking ama, hihingi ako ng tawad. Kasi kung yung mga katulungan namin doon, kumakain ng masarap, ako ngayon, ano na ako ngayon? Kaya lalapit ako sa aking ama, magpapakumbaba ako. At kahit maging katulong na lang niya ako, tatanggapin ko yun. Makabalik lang ako at makakain akong muli madamitan. No? At ito lang magandang eksena. On that realization, he goes back to his father and asks forgiveness. No? And to become his servants, to repay all my sins. Alam ko ninyo, ito yung magandang eksena dito eh.
When the father saw his son, he ran towards him, embraced him, and kissed him. And the point of restoration was given. Nakikita ng ama, dumadating yung anak. Nag-antay ba? Nakapamewak? May pamatpat ba? May pamano ba? May latigo ba? May galit ba? May simangot? Wala. Descriptive lang ang salita ng Diyos na tumakbo yung ama. Na kasi, ang nangyari, parang namatay itong anak ko na ito, namatay. Pero ngayon, nabuhay na magmuli. Nagbabalik at nagpapakumbaba, niyakap mo. Siguro humingi ng tawad at sabi niya, hindi manak, mahal kita, kalmutan mo yun. Kaya pinagtutusan niya yung kanyang mga alipin. Andito ang aking anak na namatay, nabuhay na magmuli. Bihisan niyo siya, gamitan niyo siya, lagyan ng singsing, magpatay ng pako, everything pako, lahat na pwedeng patayin na at ihanda sa kanyang pagkabuhay na magmuli o pagbabalik na muli. So hanggang doon lang muna yung ating eksena. Ano bang pinakikita? No, what does the story reflect to us? Doon sa pera, sabi doon, that easy money can be spent without hesitation and unnoticeable loss of it. Di ba pag yung pera, yung easy money, sabi nga, yung loto, pag nanalo ka doon hindi mo pinaghirapan, gastos ka ng gastos, pamigay ka ng pamigay, pautang ka ng pautang, hindi mo na nilista dahil marami naman. Akala mo lagi marami, hanggang isang araw, ano na? Wala na. Hindi mo na na-notice, ubos na. Kasi easy money siya. Yun ang realization and reflection na binibigay ng story ito. Ano ba? That money can attract friends and girls and all you want till you have no money. Pag mapera ka, kahit hindi ka maganap, lalapit sa'yo. Kaibigan, bakit? Leisure. Lalapit sa iyo, kasi yung pinakamamahal na bagay, pinakamamahal na lugar, pinakamamahal na bagay, iaalok sa iyo. Ano ba? That money is but that money is gone, no one is around. Yan. Isang reflection. Pag wala ka ng pera, may matitira pa? Mayroon pa bang kaibigan sa tabi? Wala na. Sino dito ang maraming kaibigan? Ilang. Sabi tayo, amen. Iisipin ni pastor, marami rin tayong pera. Pwede. Pero hindi naman lahat ng mapera, maraming kaibigan. Yung maraming kaibigan, machika. Diba? Pagka mahilig kang chika-chika, marami ka rin kaibigan, diba? Pare-pareho kayo, walang pera. Pera ka kayo lang. Diba? Pero, balik tayo sa pera. Ang sabi nga dito, pag wala ka ng pera, no one can accept you. Lalo na kung boyfriend, girlfriend, o friend. At ang inyo lamang basihan ay pera. Kaya nga friend, boyfriend, girlfriend. Yung huli niyan, end. Diba? Free na sila, end na. Wala na yung friend. Ang makatitiis lang sa'yo yung family. Diba na sa Facebook yan? Ano to yung huling 3 letters ng family? I-L-U. Na ibig sabihin, I love you. Kahit wala ka ng pera, mahal kita. Pero yung mga friend, ang huli ng friend daw girlfriend, boyfriend. Sino may mga boyfriend, girlfriend dyan? Handa lang kayo ha. Baka mamaya ang inyong samahan, umiikot lang sa pera. O leisure. Pag wala na yan, at nawala sila, hindi sila tunay na kaibigan. Hindi sila tunay na kasama. Okay, balik tayo. Nasabi nga dito, na ibig sabihin ng istorya yun, lahat ay mawawala. Balik tayo sa yaman, ano man, dahil mga kayaman, makamutan mo man ng sanlibutan, lahat mawawala, mananakaw, mawawala sa passion, mapipace out, kukupas, lahat ng nakikita natin, lahat ng meron tayo, kahit buhay natin, ay hindi po mananatili, walang permanente sa mundo ito. Amen po ba? Kaya nga kahit sinasabi ko yung kalusugan, kayamanan Pag dinapuan ka ng sakit, di ba? Yung tinatawag mong kayaman ng kalusugan ay pwede rin mawala. Okay, let's go for a higher expectation of riches. Gusto mo ba ninyong makita yung talagang kayamanan? Although alam ko na si Yesu Cristo yun, alam niyo na yun. Ngayon, hindi makatutulong sa atin. Sabi dito, unang-una, let's start living our lives simple. Mabuhay lang tayo ng simple. Huwag tayong makipag-kompetensya. Huwag tayong makipagsabayan. Yung sabi nga dito, be satisfied, appreciative, and thankful for all times. Kung ano yung meron ka, ano itsura mo, ano yung kinakain mo,
At sino yung mga kaibigan mo, okay na yan, pasalamat ka, meron ka. Kahit pa paano. Di ba, huwag reklamo ng reklamo. At least may nakakain ka. Pasalamat ka in everything. Di ba? At sabi nito, let us not compare ourselves to others so we quit on being envy. Ito kasi, mahilig tayong mag-compare. Pag nakita natin meron yung ating kapitbahay, kaibigan kaya, na may malaking TV, gusto natin, meron din tayong malaking TV. Pag kumikita sila, gusto rin natin, kumikita tayo. Pag nagbibista sila ng sabon, gusto din natin, may sabon. Pag nagbibista sila ng palaya, gusto din natin palaya. Huwag tayong gaya-gaya. Di ba, hindi lahat ng swerte nila o kakayanan nila, kaya natin. Di ba? Ano pa sabi dito? Let us think and be prepared more on our final destiny. Napaganda na po ba tayo sa pwede nating kapuntahan? O sakaling mamaya o bukas sa isang linggo, sa isang araw, patay na tayo. Dumaan ka dito, sa kanto na yan. May patay dyan, may patay doon. Tapos kanina bilang pansan, may patay na naman kung sa kanila. Matatanda na sila, siguro. Narinig ko sila sa kanila, matatanda na. Diba? At least matatanda na. Pero, yung kinapuntahan. Ako nakakita ko ng gano'n may burol. Kinala ka sa Panginoon yun. Diba? Anong oras namatay yun? Humarap na yun sa Panginoon nung namatay. Saan kaya siya napunta? Diba? Naiisip niyo yun. Nung naiisip niyo, kailan kaya bibig? Magkano kaya iaabuli ko? Sino yung nag-iisip ng gano'n sa pagbimatay? May bago natin isipin yung abulo. Isipin muna natin puntahan yung mga kilala natin na matatanda na. Baka mamaya umuwi na rin. Di ba? Higit pa sa abulo, yung maibibigay ninyo. Mauwing mo sila. Masuwing mo sila. Bago sila umuwi. Okay, tuloy tayo. Nasabi dito, lahat naman tayo mamamatay. No? Have we secure our salvation and destiny? Kasi sabi sa Hebrews 9:27, appointed unto man to die. Then comes judgment. Walang pinipiling edad, lugar, pagkakataon, sitwasyon. Pwede tayo agawin ng kamatayan. Kung di po ligtas din mo, Kristiyano, kahit yung pastora, may mga na-aksidente na eh. Di ba? May mga pinapatay, may mga namamatay, may mga nagkakasakit. Isa lang assured, doon sa mga nakakilala sa Panginoon, na kahit patayin ka sa anumang kaparaanan at anumang pamamaraan sa mundo ibabaw, you can secure na meron kang buhay na wala hanggan. Yun lang yun. Hindi ka pupunta doon sa pangalawang kamatayan, the second death, na hindi ka na nakakilala sa Panginoon sa mundo ibabaw nung namatay pa, lalo pang nawala, na hindi ka na magkakaroon ng kaligtasan pa, ay hindi ka na nakakilala sa Panginoon. Nasabi nga dito, have we known the access and way to heaven? O alam lang natin yung verses ng John 14:6, 1 Timothy 2:5. Doon sa dalawang talata ngayon, binabanggit lang si Jesus. Si Jesus ang namagitan sa pagitan ng Ama at ng tao. Dahil naging kaaway tayo ng Diyos dahil sa kasalanan. Hindi tayo marapat sa harapan ng Diyos, kundi sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. Sa ngayon, tinitingnan tayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat ng banal. Dahil sa dugong tumatakot po sa atin. Kanino dugo? Sa dugo ng banal na Panginoong Jesus. Because we have the word that we are being justified, redeemed, restored, and saved. Lahat tayo sa harap ng Panginoong Diyos Ama ay righteous. Banal. Walang kasalanan dahil sa pagkatakip ng Jesus. Pero, dadating ang panahon tatanggalin yung lambog. Titingnan kung sino talaga yung mga nahugasan, sino talaga yung mga kumilala, sino talaga yung nagpahalaga, sino talaga yung mga nag-ingat. Kaya nga sa Revelation, yung nakatiis, hindi nagkasala, hindi nagpatukso, hindi nagpadaya, sila lang ang dapat na magsuot ng damit na puti. Di ba? Siguro sabi mo, hindi ko na mamamatay, hindi ko na nakakandamanas ngayon sa mga ginagawa kong kasalanan. Oo, dahil covered ka. Covered
ka ng banal na dugo ng Panginoon, and you are a righteous one. You are made righteous in the sight of God by the blood of Jesus. Ngayon, balik tayo. Ano ba yung mga pinagsasabi ni Pastor na yun? Yun yung grace. Ang dami mong nakakaakibat sa salitang biyaya. Alam po ba ninyo kung ano yun? Yung mga akibat na yun? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, una na yung pag-ibig, binigay si Jesus. Si Jesus yung biyaya mismo. Kung babasahin natin ang John 3:16, Romans 6:23, John 1:12, Ephesians 2, verse 5, John 3:16, Romans 6:23, John 1:12, Ephesians 2:5. Para-praise ko lahat. Sa pamamagitan ng pagsugo kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, tinubos tayo. Yung lahat ng kumilala, naniwala, ligtas. Nahugasan, na ibalik sa dating sitwasyon, anak ng Diyos. At ang sabi, yung mga kabayaran ng kasalanan natin pinagagawa, ngayon, pinapalitan ng Panginoon ang kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ano ba? At ang sabi doon, kung may Panginoong Jesus ka, assured ka na tinatawag na eternal life. Meron kang buhay na walang hanggan through Jesus. At ang sabi, sa lahat ng tatanggap, binigyan sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Biruin nyo, seated here, seated there in your chairs. Naniniwala kayo, kung nakaupo kayo dyan, ako yung niligtas ng Panginoon, may Jesus ako sa puso, tinanggap ko siya, nakakasiguro ako na meron akong eternal life, nakakasiguro ako, restored ako, ang buhay kong binubuhay ngayon, hindi na akin, sa Panginoon Jesus, binabanal niya. At ano man mangyari sa akin, meron akong buhay na walang hanggan. At ang pinaka-nakakilig doon, anak ako ng Diyos. Yung ba nananalaytay sa isip mo every day, every moment of your life to make you preserve? Wala kang kalmutan mo, pagligo lang. Baka nga pagligo, hindi mo rin naaalala eh. Diba? Pagkaligo, akala mo lang, seated pretty ka dyan. Na konting hallelujah, amen, praise the Lord, konting kempot, konting palakpak, isang taas ng kamay, pinamot pa, akala mo nakuha mo lahat. No. It should all come with knowledge and wisdom. At ang mag-i-impress sa'yo na gawin ang lahat, magkakaroon ka ng faith sa pagsamba, sa pagbibigay, sa pagkakaupo mo dyan, sa pagkilos mo sa loob ng katawan ni Kristo, sa pamamagitan lamang ng biyaya. Dahil pag may biyaya ka sa buhay mo, hindi ka napipilitin. Dahil umaakaw ang biyaya. Yung biyaya, ang laki ng sakop na i-share mo na yan, bibigyan ka niya ng wisdom and knowledge, bibigyan ka niya ng gana, bibigyan ka niya ng inspirasyon, yung kaligtasan mo, lagi napapaalala, kung meron kang mga sakit karamdaman, gumagaling ka, kung may kahinaan ka, lumalakas ka, nakakita ka ng mahina, nakapagpapalakas ka, may mga papayagang sitwasyon sa buhay mo, tukso, may mga pagkikipit, may mga kung ano-anong mga bagay na pressure, pero nananatili kang malakas, nananatili kang matatag, nananatili kang nakatingin sa Panginoon, hindi mo siya sinisisi, pinupunin mo siya, at lahat ng nangyayari mo sa buhay mo, hindi ka nangihina, nag-aad ka ng faith kada taon, nagiging kang banal at banal sa kaluwalhatian, dahil lamang sa biyaya yun. Dahil kung hindi gano'n ang nangyayari, yung buhay spiritual mo, boring. Alam niyo yung boring? Magkakasakit ka, lagi ka na lang nagtatanong sa Diyos. Nagloloko yung asawa mo, nagre-reveal di anak mo, tinatanong mo lagi ang Diyos. May mga hinasang ka sa buhay, hindi mo nakakakot, tinatanong mo ang Diyos. Aba, ibahin mo kaya, tanungin mo yung sarili mo. Ang pwedeng tanong mo doon, bakit? Parang walang biyaya. Isa lang yun. Kanino galing yung biyaya? Hala, kanino ba ako sa kansa dito? Sino yung biyaya? Nakasan niyo kung tipunin-pulon. Sino yung biyaya? Kanino galing ang biyaya? Sino nagbibiyaya? Nasaan yung biyaya? Nasa Panginoong Jesus. Oh, nasa akin na. Diba? Oh. Yung Holy Spirit biyaya? Oo, di ba? Yung buhay ng biyaya? Yung pakikinig biyaya? Okay. May biyaya pa sa tutulong? Paggabi. May protection, di ba?
tutulog kayo ngayon yan. Ewan kong bibiyayaan ka. Ito, baka mabiyayaan ka na ito na lang. Uli ka na din ni Lord. Amen. Tuloy tayo dito. Sabi nga dito, but by grace. At ang pinakamaganda doon, yung grace, hindi mo pinaghirapan. Hindi mo kinakailangan dumalo ng maraming dalo, magbigay ng napakalaki, magbigay ng kung ano-ano para masabi mo, mabuti ako! Kundi dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ka naligtas. Hindi ka naligtas o hindi ka naligtas dahil mabait ka, mabuti ka, paladalo ka, o maka-Diyos ka. Kaya ka naligtas, biyaya ng Diyos yan. Pinagsasaluhan natin. Habang dumadating ang bawat oras, segundo, minuto ng buhay natin, at nabubuhay tayo, umihin ang biyaya ng Diyos, so naka-float tayo sa biyaya ng Diyos. Pagod na po ba kayo sa buhay? O kahit po, hindi ko pwedeng sabihin, Panginoon, umus na ako, pagod na ako. Kung titignan niyo lang po yung biyaya ng Diyos, sino ba humahawak sa buwan? Sa gabi, sino ba humahawak sa araw? Alam po niyo, konting movements lang yan. Wasak ang mundo, yung vibrations nila. Di ba meron nga napabalita yung alignment of the planet, yung mag-a-align sila. Nangyayari yung pero hindi ngayon. Kaya konting move lang yan. Yung mga nasa solar system na yan, may malaking damage sa planet Earth. Pero bakit hindi nangyayari? Sabi nga nung ikan na, my Father is omnipotent and He knows everything. Siya kasi yung gumawa niyan. Kaya naka-upload yan. May gravity. At may kanya-kanyang destinasyon, may kanya-kanyang assignment, movement, para yung seasons mangyari sa kapanahunan ng bawat lugar, bawat bansa. Amen po ba? Kaya napaka-makapagyarihan yung Diyos na mapagbiyaya sa atin. Okay, balik tayo dito. Ang sabi doon sa mga tumanggap sa Panginoon, pinagkalooban silang maging anak ng Diyos. Tingin po ba ninyo yung pagiging anak niyo? Yung may mga magulang, naiintindihan mo ano. Sino magulang ang gusto ng kanyang anak ay mamatay, magdusa, maghirap, magkasakit, no, o alipinin ng iba, maging palaboy, o mapunta sa impyerno? Sino? Mami ko matanda na pag nag-pepper yung bilang pa sa libi. Mga anak ko, Lord, o silang mapunta sa kapahamakan, sa impyerno. Lagi niya din natin sa libi. Kasi ganun yung magulang, di ba? Yung kapakanan ng anak. Pero kung may ganun nga tayong magulang, ang Diyos meron sa atin. Ayaw niya tayo mapahamak. Ayaw niya tayo mapunta sa kawalan, sa kapahamakan, sa impyerno, sa matuling sabi. Balik tayo sa istorya ng alibughang anak. Ang ating Ama sa langit bilang lumalarawan doon sa Ama doon, nag-aantay lang po sa atin. Tayong lahat kasi ay parang alibughang anak sa mata ng Diyos. Kinukuha natin yung sarili nating gustong desisyon, gusto nating sariling oras, pamamaraan, gawin, at lahat ng mga bagay na sabihin na natin na sa kontrol ng kamay at isipan natin, kinukuha natin. At minsan nga, hindi na natin tinatanong ang Diyos sa mga desisyon natin. Hindi na natin sinasama ang Diyos sa lakamin natin. Hindi na natin sinasama ang Diyos sa plano natin at sa kinabukasan natin. Pero, in a while, pag nagkaroon na tayo ng kapahamakan, nagkaroon na tayo ng tinatawag na gusto at mga bagay na para bang hindi ayos, doon lang tayo tatawag pag magulila. Doon lang natin naalala ang Diyos pag malala na, pag may taning na, at pag may mga bagay na hindi na natin nahihingi o nasasagot sa atin. Sabi nga ng katuruan dito, yung Wednesday, kung gusto mo, masagot ang lahat ng mga dalangin mo, ayusin mo buhay mo. Balik tayo sa title mo na huwag ka mag-inarting Kristiyano ka na parang ang mabait. Pakita mo na tunay kang Kristiyano. Hindi ka magulo, hindi ka panggulo, hindi ka pabebe, at hindi ka asan. Katulad ni Kristo, matuto kang umasan.
Katulad ni Kristo, magliwanag ka. Katulad ni Kristo, magpakatotoo ka. Maging bukas ka lang sa lahat. Huwag mo lang ibigin, piliin ang tao, pinipili ka, binibigyan ka, minamahal ka. Lahat yun. Diba? Ang hirap nun kasi nagbe-venture ako dun. Wala. Ako, siguro, kakapanood ko din minsan sa TikTok. May napapanood ko Mercado eh. Yung advocacy niya, sayang kulang na lang na sana bibigyan din niya ng message of God. Di ba maganda to? Pag nakakita siya ng mga taong grasa, taong puluwi, nakahiga na sa basura, nagmumukok, madumi, talagang kinukuha niya, kinukupitan, pinapaliguan, binibihisan. Tapos pinakikita niya sa sarili yung bagong itsura. At binibigyan niya ng pera, binibigyan niya ng kabuhayan, binibigyan niya ng kuhan, mga pagkain. Tapos nagkakaroon ng pag-asa yung tao. Yung wala pakinggan ng advocacy. Nung ginagawa natin ito, bago mag-pandemya, pupunta yung mga kabataan dyan sa tulay nyo, pinaliliguan niyo yung mga bata dyan, di ba? Pagtapos sa saka pa lang tayo magkakaroon ng gawa. Di ba napakasarap gawin? Yung ganung bagay na nakapagbigay tayo ng libreng pagkaligo. Di bumabangon sila, di ba? At talagang na-appreciate naman nila. Ganun yung magaganda. Hindi yung nakita mo na ng kulang, nakita mo na ng may amoy, nakita mo na ng gutom, nakita mo na ilalo pa, sinusugla mo pa, lumalayo ka pa, nandidiri ka pa, umiiwas ka pa. Tandaan po ninyo, hindi tayo ito o hindi tayo ay niligtas ng Panginoon. Kaya ako naniniwala kung niligtas ka ng Panginoon, overflowing blessings from the inside out sa'yo, sa buhay mo, sa pamilya mo, lalabas pa doon sa perimeter na inaakala. Hindi ka lang nagbibigay sa mababait, nagbibigay ka rin sa hindi karapat-dapat, at nagbibigay at umaabot ka rin sa mga dapat abutin. Amen? Kaya napakaganda. Ano po? Sabi ko nga dito, all of us here can rely on the story of the prodigal son. No, binubuhay natin yung sarili natin to the fullest, to the vanity of everything. Yung walang katorya-torya. All is vanity. Years we spent here on earth are all just vanity. Walang kakinabang, walang saysay. Kaya lang yan may value ngayon dahil yung nasabi ng mundo. Pag may milyones ka, bilyones ka, mayaman ka. Pag may ginto ka, may mga kung ano ka, kumikinang ka. Pag maganda ka, mataas ka, may height ka, ikaw ang beautiful. Pamantayan ng mundo yan. Pero iba ang pamantayan ng Diyos. Sa Diyos, kabanalan. Amen po ba? Sa Diyos ano? Katuwiran. At sa Diyos ano? Patuloy na kabaitan, pag-ibig, at pakikiisa. Okay, tuloy tayo. Ang sabi nga dito, para tayo ay mapunta doon sa mas mataas sa pag-iisip at pagtingin sa kayamanang hindi nasisira. For now, let us ascribe to go up to heaven. Pangarapin po natin mapunta sa langit. Alam mo, tatanungin mo kayo, sinong nangangarap mapunta sa Amerika? Pwede, sa Canada, Italy, name your the country that you would want to go to. Okay na yun. Mamasyal ka ba? Pwede. May trabaho ka ba? Pwede. Pero huwag mo ihuli. Unahin mo muna sa listahan mo na gusto mo pumunta sa langit. Di ba pagka pumunta ka sa ibang bansa, alam mo na yung bansa yun na na-expect mo. Malamig ba doon? Bibili ka ng mga jacket. Diba? Well, pwede ka magdala ng mga katingin mo yung mga gusto mo kainin, bagong, chicharon, tuyo, tatago mo yung mabuti. Wala kasi ganyan sa ibang bansa. Dadalhin ko yan. Kahit na marami kang bilhin o supply, pagdating doon, mauubos din yun. Diba? Meron kasi kaming tiyahin kong, isang tiyahin ko na sa Amerika. At taga kami natin yung asawa, di pumupunta dito. Kaya nga, pumunta sila dito. Pupunta lang dito, papalayo ng video bahay, wala naman nakatira. After 3 years, may tumitingin lang, ayaw pa upahan. Kasi nangaharap sila bumalik, pero ayaw lang bumalik. Uuwi na naman dito, inaanay na naman, papagawa na naman. Ilang beses tanggapin na gano'n. Sinasabi kasi ng tita ko, andyan si Tito Paul mo. Sa kabalatuan, hindi naman kami close. Papa ko, pumunta ko doon, baka sabi, naghahanap ako ng pasalubong, kung di ba? Mas close ako sa tita ko Mahalim, kapatid ni Mami sa labas yun. 5 yung mga buhay pa. So si Mami sa original magkapatid siya na lang yung buhay. Yung mga anak ng lolo ko sa labas, 5 yung buhay pa lang. So yung tita mo, kapit ako na, yung ano ko yun sa... Kasi nasasabi nga, ewan ko sa Tito Paul mo, pumunta niya, mapagawa pa yung bahay, inaanay na Pag maganda na naman, ayaw ko kasi tumira dyan, sa Pilipinas, napaka-traffic, nasanay na kami dito.
Kaya pagka gusto mo lang bilhin yung bahay, bilhin mo na lang, maganda pa yun. Pag ikaw bibili ka na ng magandang presyo. Ano sabi, tita, pamupin mo ko, bibili mo. Walang yung kanang gagawin nyo, syempre. Sa isip mo lang yun. Pabalik tayo dito. Di ba sabi nga dito, lahat tayo, we can live our life to the fullest. Pero sabi nga ganyan, pag ang buhay natin ay nabuhay na natin sa sobrang lahat na ng kasapikan sa buhay nasa atin na. Hinapala ka, wala namang, tinan nyo, wala namang mapapala mag-iyabang. Yabang lang ang kaya mong ipalan. Mahihirap lang ang kaya mong pahangain. Yung salat lang. Pero yung mga katulad mong mayayaman, baka mas mayaman pa sa'yo, wala ka pa rin sa kapila. Kaya yung pageantry ng mundo, pag diyan ka nagpailalim, talo ka eh. Aabutin mo, biruin mo. Yung cellphone, hindi nawawala ng pagre-remodel. Bili na bili yung mga may pera. Yung latest. Tapos naman, yung mga napaglumaan nila, bibenta na lang na mas murang halaga. Tapos yung third class, yung lower class, bibiliin ng tuwan-tuwa. Diba? Yung mga second hand na lang na yun. Pero bakit marami sa atin gusto natin yung bagong labas, meron tayo doon. Diba? Siyempre, display yun eh. Ang ginagamit ko yun, latest ko siya. Ubod ng yaman siguro niya. Yung mga sabihin ka lang ng ubod yaman, tapos sinabi siya, yaman mo, no? Hindi. Ang sarap yata nun, di ba? Maipakita na meron ka. Pero meron bang sumaya na naipakitang video siya? Yun ang tanong. Kung kayo ay walang pera, kumakain, tatlong beses, walang nagkakasakit, dahil may kinukilala kayong Diyos, gigising kayo, masaya kayo, lululugang araw, may kapayapaan kayo, maipapakita niyo at sasabihin ng mga kapitbahay mo, may Diyos ka mo. Di ba nila sabihin kong pinakamayaman, ako na magsasabi at ipaalala ko sa'yo, mayaman ka higit sa lahat. Dahil may Diyos ka. Okay, kung sabi dito, patuloy tayo dun sa ascribing heaven. Think of heavenly things. Focus on your eyes on the things above. Paano ka ba makakapag-focus? Ano? Di ba? Ano ba iisipin ko sa langit? Ano ba sa langit? Di ba sabi nga, kasi sa langit, wala na doon spoiling. Wala na nabubulo. Ano pa? Wala nang hardship. Wala nang paghihirap. Wala nang responsibilidad na kada buwan may kabayaran. Wala nang anxiety. Wala nang kabalisahan. Yung anak mo umaalis, nababalisa ka, wala nang ganon. Yung marami mong gamit na nakapakanakawin, wala nang ganon. Yung kalungkutan dahil may namatay, wala nang ganon. Yung nirape ka, pinahama ka, injustice, wala nang doon. At yung kasalanan na ayaw mong gawin, talagang wala na doon. Kaya yun ang maganda kung bakit gusto mo sa langit. Dahil ayaw mo na yung mga bagay na meron sa mundo kagaya yung mga minabit. Pero hanggang gusto mo ng yaman, ng ganda, kasaganaan, lahat ng magandang kinabukasan, pero hindi mo naman sinasali ang Diyos, asahan mo, kaakibat yung mga binanggit ko. Spoiling hardship, responsibilities, anxieties, stealing, sadness, injustice, and sin. Kaakibat yan. Nanganganak ka. At hindi titigil. And sabi, the reality is our eternal destination. Where will it be? Saan ba tayo magdadaos ng ating eternal? Alam niyo ba na maisip niyo to? Sino hindi yung mga nagluluto? Natatang sila ng mantika. Diba? Oo, ang dami kong ganyan. Mga talsik na yan dahil nagluluto ako. Masakit, di ba? Talsik na, masakit. Minsan, katalsikan din ako sa mata. Katako ba't yung mata hindi nakakapaglag, di ba? Kasi ang dami pa, di ba? Galing talaga yung Panginoon ng pagsamatahan ko. Yung pala, sabi ng science, pag patalsik pa lang yan, may aliyali parang sensor, pumipikit na siya agad. Di ba kada talsik pumipikit? Alam mo naman, tatalsik, mabilis eh. Nakapikit ka na pala bago tumalsik, pero ramdam mo, natalsikan yung loob ng mata mo, hindi naman pala. Diba? Pero ang galing, nagtataka lang ako, bakit pag sa mata, ang talsik kahit ang laki, walang pekla, di ba? Walang nangingitim, walang lumolo, pero pag sa wala, no? Kaya ang gusto talaga ba? Di ba ang sakit? Balik tayo, ang sakit!
Sino dito ang naranasan nagulungan na ng mga magma, lava? Wala. Nakahawak sa uling na hindi sinasadya. Diba? Kasi yung sinasabi ko, yung asupre, yun yung nasa loob ng bulkan. Di ba ganun yung umaamoy pagkasasama din sa mabaho? Yun yung asupre. Pag umapaw yun, ganun yung impyerno. Ilulubog ka doon nang hindi ka na mamamatay. Di ba? Hiwaga. Hindi mo nandun ka pero hindi ka na mamamatay. Tapos may bonus. Living dead ka na, may uod ka pa. Di ba? Na inuud ka sa lahat ng butas mo, lalabas ang uod. Yung uod ng daga. Di ba? Yun ang lalabas yung kaya ang baho mo. Yung mga nandun na sa impyerno ngayon, hindi pa yun yung naranasan nila. Init pa lang. Tormented pa lang sila ngayon. Lalo na pag ibinalik na yung kanilang katawang lupa. Kaluluwa pa lang yung nandun. Wala yung isip nito, kaluluwa. Kaya nararanasan nila. Yun ang isipin nyo. May enjoy ko ba yun? Siguro sabi nung talagang dito mapunta doon. Marami naman enjoy yun. Maraming sikip doon. Diba? Ay doon, mag-aagawan kayo saan ang butas ng escape, wala na. Tatawag kayo sa Diyos, wala na. Hindi na kayo pakikinggan. At eternal yun. Yun ang good news doon. Eternal. Alam niyo doon, sabi doon nga, di ba sa mga TikTok na Facebook, yung mga nasa impyerno, hinahantay lang nila yung salita. Gusto mo kong magsisi. At kung saan bibigyan, magsisisi sila. At sila na yung magiging mga great preacher sa mundo. At sasabihin nila, huwag nyo nang antay mapunta kayo sa impyerno dahil minsan naranasan na namin. Pero hindi na nga po sila pwedeng bumalik pa. Kayong mga nasa ibabaw ng mundo na naririnig ninyo lagi yung salitang magsisi na kayo. Repent! Malaya pa kayo. Malaya pa tayo para hindi na tayo mapunta doon. Higit pa dun sa word scary in hell. There is so much scary moments. Ay, higit pa dun. Takot. Yun nga lang, walang ka ng kuryente, walang ka ng lamig, ng tubig. Discomfort ka, galit na galit ka. Kaya sabi yung description, lahat ng tao, talagang magagalit sa Diyos eh. Aaning murahin ng Diyos mo, murahin ng Diyos. Eh wala na, gawin yung lahat ng gusto sa Diyos. Ang pakinig ng Diyos, sarado na. Hindi na kailanman pakikinggan kayo. Dahil minsan na kayong binigyan ng katotohanan, pinalaya na kayo, pinili pa rin yung mapunta dyan. No? Kaya sabi nga po dito, tunay na yaman, all is being with God, wherever He is. Pag dinala ka sa buhay na walang ganang pangako ng Panginoon, kung nasa sa anak ko, duduon ka. Di ba? Now check this condition in your heart. Nasa inyo ba, Panginoon? What happened last Sunday? Kung nasa inyong Panginoon, sa puso ninyo, everything goes fine. Every compliment that will be passing your mind, your heart, is all just being a grateful, thankful attitude toward God. Di ba? Ang dami sinasabi sa akin ni Lord, yung ako nagpupuri na tayo doon. There is no disappointment in me. There is no sadness that I created and will be remaining in your hearts. It's just a whole lot heart and faith testing in your works and efforts. Ito yung yaman. If the God of peace, love, joy is in your heart, reigning, wala pa rin tinanggap nyo hanggang ngayon. Yung pangyayari nyo sa buhay nyo, since nandun siya, bilang Diyos at Hari na nagahari sa buhay nyo, kasama po sa kakontentuhan, satisfactory yung nangyari. Everything is just fine. Ngayon, sa buhay nyo, magmula bukas, hanggang maglilinggo ulit, dadaan ang lahat ng pagsubok, lahat ng challenges. Yung Diyos ang makagbiyaya, Diyos ang makapangyari sa lahat, at tunay na yaman na nandoon, ang mag-iingat sa iyo. Payayamanin niya ang kaisipan mo sa unawa, payayamanin niya ang puso mo sa pag-ibig, papayamanin niya ang pakiramdam mo, kapayapaan mo, payayamanin niya ang physical mo para ikaw ay malusog, payayamanin niya ang lahat ng sangkap mo para
makikita meron kang Diyos na sakop ka at siya ang nananatiling tunay na yaman na meron ka. Alam niyo, pag meron talaga tayo ng tunay na yaman ng Panginoong Jesus, wala po tayong pagtatalunan dito sa loob. Wala. Wala po tayo, hindi tayo lalayo doon sa linya niya, sa plano niya. Lahat ng tungkol sa Kanya. Since siya yung nagpro-provide ng yaman na yun, supported tayo. Hindi tayo panggulo. Di ba? At ano man mangyari sa buhay natin, may threat, pera, may sakit, hindi tayo apekto ng kalungkutan. Sapagkat yung Diyos na mayaman na nasa puso natin, yun ang patuloy na nagkakalkate sa ating kabuhayan, sa ating sistema, na anuman ang mangyari sa buhay mo, I am holding you. I am holding you. Lahat ang nawala sa iyo, I can bring it to pass. I can restore it 100-fold more. Di ba? What the devil has stolen your lives, I can restore it to the fullest. Dahil ako, ang Diyos na mayaman. Ang sabi na, ang Diyos na Panginoong Jesus, ang kayamanan ibinigay sa atin ng Diyos Ama.